Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino.
Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Isang taon na binalot ng buhat ng kaliwat ka ng revelasyon. Mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan. 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan. Mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatik. Sa ating balitaan, 5:36 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Abiso sa mga motorista, asahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng 2025. Sa abiso ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng bumaba ng nasa 50 sentimos ang bawat litro ng gasolina. Maaari namang walang maging paggalaw sa presyo ng diesel habang 10 sentimos naman ang nakaambang as presyo sa kada litro ng kerosene. Ang naturang price adjustment ay bunsod na nagpapatuloy na geopolitical tension sa pagitan ng Venezuela at United States at wala pa rin katiyakang peace agreement ng Russia at Ukraine. Gayun din ang pandaigdigang oversupply ng langis. Para naman ho sa mga dumadaan sa expressway sa Batangas, magkakaroon ng toll adjustment sa Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway simula January 1, 2026. Ayon sa Toll Regulatory Board, may karagdagang 5 piso hanggang 14 pesos na bayad para sa Class 1, 2 at 3, yung Section 1 o mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lipa, Batangas. Sa kabuuan ay papatak sa 60 pesos ang toll sa Class 1, 119 pesos sa Class 2 at 179 sa Class 3. Para naman sa Section 2, ito yung Lipa, Batangas hanggang sa Batangas City, ay 53 pesos na ang bayad para sa Class 1, 106 sa Class 1, Class 2 at 159 naman sa Class 3. Samantalang libre naman sa toll ang mga motoristang dadaan sa lahat ng expressway na hawak ng San Miguel Corporation kabilang ng Star Tollway, SLEX, Skyway System, na IA Expressway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX mula alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 ng umaga ng Enero 1. Handa ang Philippine National Police na tumulong sa traffic management at seguridad habang sinasagawa ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na pulisya sa Department of Public Works and Highways at MMDA para sa posibleng deployment ng mga pulis upang maibsan ang matinding trapiko sa EDSA. Dahil sa pagsasara ng ilang bahagi ng naturang lansangan, bunsod ng concrete reblocking at asphalt overlay, inaasahan na matinding pagsisigip ng daloy ng sasakyan. Sinabi ng Acting PNP Chief na maglalagay ng Highway Patrol Group at mga pulis bilang augmentation force sa mga pangunahing lugar at alternate routes. Nakastambay rin ang Police Rapid Deployment Teams para tumugon sa aksidente, aberya ng sasakyan at iba pang emergency. Gagamit din ng PNP na CCTV, traffic sensors at mga application para sa real-time traffic monitoring at pagbibigay abiso sa publiko. Umabot sa mahigit 2.8 milyon ang bilang ng mga pasahero nagbenepisyo sa libreng sakay program ng LRT1, LRT2 at MRT3.
Sa ilalim ito ng 12 araw o 12 days of Christmas na libreng sakay program ng Department of Transportation mula December 14 hanggang 25. Ayon sa ahensya, pinakamaraming sumakay sa MRT3 na umabot sa 1,183,950 ang bilang ng mga pasahero. Sumunod ang LRT1 sa record na 1,091,951 at LRT2 na nakapagtala ng 565,887 o 887 na mga pasahero. Ipinatawag na ng Land Transportation Office ang mga driver at may-ari ng mga sasakyan sangkot sa viral road rage incident sa Marikina City Riverbanks. Inaasahang harap sa LTO ang registered owners at mga driver ng Ford Ranger pickup at Toyota Vios na nakunan sa viral video noong sa Enero noong January o kamakailan. Bukod dito, suspendido na rin ng 70 araw ang kanilang mga lisensya at pinagsusumite rin sila ng sinumpaang paliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan at tanggalan ng lisensya. Nangyari ang road rage noong bisperas ng Pasko kung saan masapul sa video ang pagtatalo ng naturang mga driver na humantong sa pisikalan. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang magtatatag sa Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security o AGRICOM para palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Sa tulong ng AGRICOM, may sasakatuparan ng pagkakaroon ng komprehensibong pambansang pagsusuri sa performance ng agriculture at fishery sectors. Ang naturang komisyon ay bubuoy ng 10 miyembro, 5 sa Senado at 5 sa Kamara kung saan isa sa bawat grupo ay kakatawan sa minority. Saklaw rin ng naturang panukala ang pagbuo ng Agriculture and Fisheries Legislation and Policy Advisory Council na magbibigay ng mga ekspertong payo at suporta sa AGRICOM. Isinusulong naman sa Senado ang panukalang batas na patawan ng excise tax sa mga plastic bag. Sa inihaing Senate Bill 1608 ni Senator Joel Villanueva, layunin nitong mabawasan ang paggamit ng single-use plastic. May kaya't ang mas responsableng paggamit nito at maprotektahan ang kalikasan. Tinukoy din ng mambabatas ang payag ng Department of Finance na posibleng makalikom ang panukala ng halos 31.52 billion pesos na kita mula 2025 hanggang 2028 sakaling tuluyang maisabatas. Ayon kay Villanueva, magagamit na nasabing pondo para suportahan ang wage management program lalo na sa mga munisipalidad. Binatikos ng Commission on Audit o COA ang Department of Education matapos matuklasan ng umunay pagpasok ng mga ghost students. Oy, makinig kayo mga taga-DepEd, makinig. Ito yung mga ghost students sa Senior High School Voucher Program. Sa 2024 Annual Audit Report ng COA, lumitaw na may mga estudyanteng nakalista bilang benepisyaryo ng school year. Makinig, school year 2022-2023. At 2023-2024 kahit hindi pumapasok, wala sa monitoring visits o kaya ay naka-enroll sa ibang paaralan kaysa sa nakasaad sa billing records. Natuklasan din ng COA ang dobleng listahan ng mga estudyante, kabilang na ang 722 na voucher program beneficiaries na may parehong pangalan at learner reference number na siningil ng higit sa 1 beses. Wow! Dahil dito umabot na sa 868,500 ang sobrang bayad ng gobyerno. Bukod pa rito, 3,356 senior high school students ang binigyan ng voucher na nagkakalaga ng halos 62.9 million kahit na naka-enroll sa mga prestigyoso at mataas ang matrikulang pribadong paaralan. Ayon sa COA, taliwas ito sa layunin ng programa na tulungan ang mga mahirap na mag-aaral. Binigyang diin ng COA ng mga irregularidad ay naglalagay sa alanganin sa integridad ng programa at sa wastong paggamit sa pondo ng bayan. Medyo na ako doon na paring Romel school year 2022 to 2024.
Sino bang DepEd Secretary nun? Di ba si Vice President Sara Duterte? Mismo. Ghost students. In fairness kay Secretary kay Secretary Angara, baka ang akala niyo ngayon ito. Kasi yung COA report was 2024 referring to the previous 2 years. Itong incident ito. Yan ba natugunan ni BP Sara nung siya ay nakaupo bilang kalihim ng DepEd, paring Raymond? Apparently hindi. Kasi nasa COA report. Oo nga. Sana well, in fairness to her naman, as the DepEd Secretary, sana natukoy kung sino tong mga involved sa mga ghost students na ito. Kasi In short, natenga lang. di. Walang ginawang aksyon. Ayun, yun ang nangyari. Di ba? Kasi ang problema dito, paring Romel, kung may mga ghost students, kawawa naman yung mga dapat deserving na nakinabang sana. Alaws Hindi, baka mamaya pagka tinanong mo sabihin, politika lang yan. The usual alibay. The usual alibay. Pero ito, Diba? COA to COA, Commission on Audit Report, na hindi mo po pwedeng sabihin na Pinopolitika lang. Pinopolitika. Kasi yun ang nagiging parang scapegoat pinakamadaling dahilan kasi. Hindi ba? Para Napansin ninyo, pagka binibira si BP Sara Duterte, politika lang yan. Lalong-lalo na sa issue ng ganito, mga pondo. mishandling of funds. Ano ang idinadahilan? Diba? Politika. Which is the pinakamadaling yan. Scapegoat. At yun din na ginagamit ng hindi naman baka sabihin sinisingle out natin si BP Sara. Yung ibang politiko, ganyan din. Kahit Malacanang, ganyan din Kaya nga may may salitang, diba? Di hearsay lang yan. Naku po. Sabihin, pinopolitika. Ito nakapanghinayang kasi ako dito kasi napakaganda yung intention, yung senior high school voucher program, dahil marami ho ang nakikinabang dito. Kahit yung 2 anak ko dito nakinabang ako rin dito. Diba? Yung panganay ko Nakinabang dito ang problema kung may ganito na alam mo ito, ang sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, sabi ko, yan, malayo bang mga, kumbaga sa malalayo, para yung bang hindi nasisilip agad. Hindi, sabi niya, may nangyari sa Pampanga. Pampanga nangyari yan, sabi niya. Sabi ko, sino yun? At pagtataka pa ni Raymond, meron pang yung pondo, meron pang nakinabang na nag-aaral sa mga exclusive school. Kaya private institution. Mga taga-DepEd din ang may gawa nito Biruin mo. Supposed to be dapat ang nakikinabang dyan yung mga less fortunate na estudyante. Yun na nga. Diba? Yung nabaling na naman yung beneficiaryo. At kung may mga medyo mas masaklap, pero okay na nga sana yung nag-aaral sa mga high-end na private schools Basta totoong may nag-aaral. Ang masaklap nga itong ghost students Wala Yung talagang kumbaga pinondohan mo pero wala nakinabang. Kita mo yung report 722 nakapangalan sa isang tao. Tingnan mo yan. Parang Oo. di ba? May pattern. May pattern parang di ba? Yun ang punto natin na sana kawawa naman. Yung mga mantakin mo kung 722 nakapangalan sa isang tao. Di may 721 sana na iba pa na nakapag-aral through this voucher program ng ating sa Department of Education. COA findings yan parang Raymond. Malinaw ito baka sabihin na naman ninyo COA report ho ito. 5:49 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. RH number 1. Isang taon na binalot ng ingat,
Buhat ng kaliwat kanang revelasyon. Mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan. 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan. Mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kuya Raymond, parang magpapasko pa lang dun sa sitwasyon ngayon dito sa Balintawak dahil sa buhos ng mga nabibili. Pero dahil dyan, yung southbound, yung southbound itong Balintawak, Kuya Raymond, ay nakakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko. Bagsakan kasi yan. Lalo na ngayong umaga ito, sinasamantala ng mga namimili, lalo na hindi lang yung mga individual, kundi yung mga dito pala nangongompra, pati yung mga galing sa iba't ibang mga lugar. Ang traffic update natin ngayon ay apektado yung galing ng North Luzon Expressway, papasok ng Balintawak, dahil bumabagal paakyat dito sa may circle dahil nga dito sa maging yung mga nakaparada rin, yung mga jeep, yung mga iba't ibang sasakyan at yung mga yung mga nagpipick up na mga nabili dito sa may bus ng circle nakapark, iba nagdo-double park, kaya naapektuhan yung bigat at daloy ng trapiko, maging yung galing ng monumento sa Caloocan papuntang Cubao, at yung paakyat ng EDSA galing ng North Luzon Expressway ay mabagal na rin dahil dito sa dami ng mga sasakyan na nabimili dito pa rin sa Balintawak. So panay dito naman na yung Highway Patrol Group at nagbigay na ng pag-assist dun sa mga sasakyan na minsan ay napakahirap paalisin. Pero dumating na itong SPG, itong PNP, ay unti-unti nang nababawasan yung mga nagdo-double park para madaanan naman ng mga sasakyan.
Wala pa rin sa Balintawak, sa Quezon City, Arrest 23, Edwin Duque nagulat sa Disa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Bumaba naman ng 26% ang kabuuang halagang inilaan ng gobyerno bilang subsidy sa mga government-owned and controlled corporation o GOCCs mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Sa datos ng Bureau of Treasury, malaking bahagi ng pondo ang nakatuon sa food stability at irrigation kung saan umabot lamang sa 95.85 billion pesos. Ang mga subsidiya ng pamahalaan sa loob ng 11 buwan, mas mababa ito kumpara sa 129.4 billion pesos na naigtala sa kaparehong panahon noong 2024. Nabatid na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga subsidy sa GOCCs upang masuportahan ang kanilang gastusin kapag hindi sapat ang sariling revenue para masiguro ang tuloy-tuloy na paghatid ng mga serbisyo at programa. Ito naman, sa mga tao ng pulisya makinig, arestado ang 2 pulis makarang mahuli sa akto na nasa loob ng isang cockpit arena sa bayan ng Sulat sa Eastern Samar noong araw ng Pasko. Kinilala ang Philippine National Police ang mga inaresto na sina Staff Sergeant Brian Ray Orquia at Corporal Jason Lobrio. Ayon sa PNP, nilabag ng 2 mahigpit na direktiba na nagbabawal sa mga polis na magsugal o pumasok sa mga pasugalan. Sinabi ni Eastern Samar Police Provincial Police Director Colonel Ernesto Macasil na ilang ulit umanong namataan ng 2 polis sa cockpit arena sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng kautusan ng PNP. Ayon kay Macasil, personal niyang ipinabot ang impormasyon kay Sulat Acting Police Chief Captain Jose Fortunato Lumain na nanguna sa operasyong nagresulta sa pagkaresto ng 2. Sa pahayag ni Lumain, kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulisya sina Orquia at Lubrio at sumasailalim sa investigasyon kaugnay ng kanilang paglabag sa batas. Sumuko naman sa mga otoridad ang sa miyembro ng Abu Sayyaf sa bispiras ng Pasko. Ayon sa mga pulis, wanted sa kidnapping at paggamit ng ilegal na droga ang naturang miyembro ng Abu Sayyaf na hawak na ngayon ng Panamaw Sulu Police. Kinilala ito na si Abu Jihad na tubong Patikul Sulu. Wala naman na ilabas pang update ng mga pulis kung anong mangyayari sa kanyang kaso ngayong sumuko na siya sa pamahalaan. Balitang sports na tayo. Wagi ang Golden State Warriors kontra sa Dallas Mavericks sa ginanap na NBA Christmas Games. Sa unang quarter ng laban, agad nagpasok ng 40 puntos ang Golden State habang tanging 28 points lamang na iganti ng Mavs. Sinubukan pa ng Mavs na bumawi sa ikatlo at ikaapat na quarter ng laro, ngunit 3 points lamang na bura nito mula sa first quarter deficit. Nakapagpasok ng Golden State ng 14 3-pointers sa buong laro. Dahilan para masilyo ng koponan ng panalo, balik na sa above average ang Golden State habang hawak naman ang 16-16 na win-loss record ng Dallas Mavericks. At sa balitang showbiz, inamin ni dating Pinoy Big Brother housemate George Agpangan na matagal na siyang ikinasal sa kanyang non-showbiz boyfriend. Sa social media account ni George, ibinahagi nito ang mga larawan ng intimate wedding nila ng kanyang asawa na si Danny. Ayon kay George, ginanap ang kanilang secret wedding noong pang September 20 sa Texas, USA at pinagbigay alam lamang nila ito sa kanilang mga magulang pagkatapos ng seremonya. Gihit na aktres, masaya siyang maging isang ganap na misis at sa katunayan na si best Christmas gift anya ito para sa kanya. Ay, salamat to sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa DZRH at batiyan natin ng belated happy birthday si Senador J.V. Hercito. Happy birthday, na Senador nag-birthday kahapon. Ang ating panalangin ay best of health always. Kasi medyo dumanas ito ng pagkaka-ospital ng ilang araw. Na-confine si Senador 10 days. J.V. 10 days. Dahil lang sa pneumonia. So, ganun katindi ang pneumonia ngayon. Kaya ingat-ingat tayo. Pag nakita mo ang katawan ni Senador JP, tsaka yung physical activity niya. Nagmumotor, nagbabike. At ang bike nito, hindi lang paroon at parinih. Talagang paroon! Maakyat regular sa ang exercise. Diyan sa Antipolo, maakyat sa kung saan
Ang lupit. Pero pag tinamaan, kaya nga sabi niya, talagang nanghina daw siya ng husto. Kaya ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. At marami ding mga, ayun, binanggit ng DOH kanina, yung mga chronic diseases na nakikita natin, especially sa ganito. At maliban pa dyan, yung pag-iingat din sa paputok. Ayan. May namatay na dahil sa indiscriminate firing sa Tondo, Maynila. Babae. Oo. Pero yung suspect, kilala na, pero... At meron na, paring Raymond, 4 na pulis inaresto dahil sa indiscriminate firing. Ayun. Aha. Kaya kung minsan, ewan. Kaya si Francis Cuaco, si Francis Cuaco natin, siyempre, hindi niya talaga makakalimutan bumati kay Strawberry Lopez. At meron pa siyang mensahe. Kaso code yung pala ang ibig sabihin, kasi sabi ni Francis Cuaco, Strawberry Lopez, TC because I see. Sabi ko, ano yun? Yung pala ang ibig sabihin ng TC because I see, take care because I care. Ayun, antindi. Francis Cuaco, ha? Ay, good morning, Kong Ador Plato, dyan sa ikanim na distrito ng Bulacan. Binabati kayo. Binabati ang mga taga Norsagaray, Angat at Santa Maria. Dating Mayor Yoyoy Plato, sir. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. Ay, Kong si Lawrence Pisigan dyan sa Talisay. Gandang umaga sa iyo. Mayor Zenny Mendoza. At Doc Zenny Mendoza, good morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan sa Talisay, Batangas. Gandang umaga ho at yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ho ng... Senator Lito Lapid, yung lingkod lapid nila nung nakaraang Pasko. Diyan sa iba't ibang mga bahay, ampunan at mga seniors na abandoned seniors diyan sa Pampanga. Kanilang inikutan itong buwan ng Disyembre. Sigurado kasama si Florante Rosales niya. At saka siyempre kanyang COS, si Boss Ricky Ileto. Talagang busy rin sila ngayong panahon na ito. Kaya ang kabuuan ng ating balitaan, kami ang inyong nakasama. Ako si Raymond Dadpaas. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod, advokasya ni Kuya Bong Ariola ng PCSO at saka ni Tina Nolasco. 2 minuto na ho, makalipas ang alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This time check. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon,